Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Maayong adlaw sa atong tanan, mga higala. Kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas. At muli pong sumang sa himpapawid ang aming palatuntunan, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Cebu. Kauban ang tulo, kapartner na namong na radio station diri sa Cebu City. Daghang kaayong salamat kay Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR 576 kHz, Radyo Pilipinas, kay Sir Junex Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jimray Biosas ng DYAR 765 Sunshine Radio, o kay Ma'am Faya Trinien and Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtabang sa atong programa karong adlaw. Ako po ang inyong host, Airwoman Angel Tesel, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina A1 si Ruel Grijaldo at Philippine Air Force at si AW1 si Yasmin C. Saladar, Philippine Air Force. Thank you, partner. And muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libu-libong tagapakinig at tagapagsubaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng CMO-AMC, 1000 BGB Niab, 1000 PAF at ng APAP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid po ang mga impormasyon na mayroong kinalaman sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 205th Tactical Helicopter Wing, 220th Airlift Wing, 505th Search and Rescue Group, 560th Air Base Group, and PAP CMO. Dahil salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, ikinagagalak po nating makasama ang ating resource person ngayong araw, Mr. Dale Mark F. Antonio, Pag-ibig Fund, Mactan, Branch Head. Sir, bumati po muna tayo sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes, mayong hapon sa tanan, no? Nindot nga programa nga gikuhan. So salamat kay sa invitation on behalf of our institution or Pag-ibig Fund. Pasalamaton kay mi sa inyong invitation. We are so thankful with the invitation because we have a very important activity this coming April 29 to April 30 to May 1, which will be discussed also later. So thank you so much inya may hapon sad sa inyong mga tigpaminaw o tigtanaw sa inyong programa. Salamat kayo may hapon. By the way, ma'am, great lang ko sa katingin gi state ganina nga napasalamat ka sa katong kay Ma'am Fayette Rinin o kang Hazel Gloria o kang Ma'am Annabel sa DYMR. Mga kuan man din ako, mga kasuki din ako sa unasad, no? Sige, salamat kayo may hapon. Sir, kamusta naman po ang ating mga tauhan sa Pag-ibig Mactan Branch, sir? Mga tauhan namin, okay na lang, okay naman. Medyo maraming tao kaninang umaga, pero ngayon medyo hindi naman kadami na. Medyo na na service na lahat yung mga kailangan nila. So okay naman, energetic sila lahat at saka always ready for service po yun yung lahat ng tauhan namin. Okay, sir, no, good to hear, sir, po, no, na okay naman po yung mga personnel po natin sa Pag-ibig po, sir. And sir, para lang po sa aking unang katanungan, sir, maaari niyo po ba, sir, ma-discuss sa amin, sir, kung ano po yung mission, vision, at function po ng Pag-ibig po, sir? Yes, Sir. na mission at vision namin, yung vision namin is for every Filipino worker to save and earn with Pag-ibig Fund
and to have access to decent and affordable shelter and to improve their quality of life. So basically, yung vision namin, it translates into two main mandates. Yung dalawa naming mandates talaga, yung savings and then housing. Yon ang ina-address natin. So yon ang mandates namin sa Pag-ibig Fund. That is why we were created, because of those two mandates. So it is stated in the vision. Then our mission is actually the same pa rin, pero pinalawakan lang yung yung responsibility and commitment namin. So sa mission, to generate more savings from more Filipino workers and to administer a sustainable fund with integrity, sound financial principles, and with social responsibility, and to provide accessible funds for housing of every member. So ganun pa rin, it focuses more on the two mandates of Pag-ibig, which is savings and housing. Okay, sir. Thank you so much, sir, no? And for my question naman po, sir, ano po ang minimum age required para maging isang member ng Pag-ibig? For a minimum age to become a member of Pag-ibig, we limit our age of requirement na sa 18 years old. The same pa rin sa anin natin na the age of hindi na minor, hindi kami mag-accept ng minor talaga. So 18 years old and above, yun ang pinaka-minimum natin. Okay, sir. Kailangan, for my follow-up question, sir, kailangan po ba na employed ang isang tao para makapag-avail siya ng membership sa Pag-ibig? Actually, yes and no. No, because we have members who are not earning income na nagpa-member sa Pag-ibig. We have students that have become members. Their parents registered them for their future. Kasi savings yung yung mandate ng Pag-ibig. So kaya nga we are offering this membership namin or savings program namin sa mga students. So pwede naman yung mga estudyante kahit walang trabaho, pwede na sila magpa-member sa Pag-ibig. Pero basta ang importante lang is 18 years old and above. Okay, sir. So, bali, voluntary contribution yung kuha nila, sir, na? Yes, yung classification nila is voluntary or self-paying member or individual payer. Yan. Okay, sir. Basta 18 years old and above, sir, Yes. pwede na mag-member, sir. Yes, Ano po sir. yung retirement date, sir? Retirement age, rather, Oo. mga members. Sige po, sir. We have two ages of retirement according to the laws of the Philippines. The two ages of retirement are the age of 60 and 65. Yung 60 years old, sir, is Optional age of retirement yun, sir. Yung 65 is the mandatory age of retirement. So, upon reaching the age of 65, kinakailangan na makuha na nila yung savings with Pag-ibig Fund. all right, sir. Thank you so much, sir, no? Partner? So, sir, we have a short break po muna para sa ating gamay na mga pahinumdum. Sa dakong kanluran ng ating baybayin, matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Sagisag ng maunlad na kabuhayan.
matatag na ekonomiya, mayamang kalikasan, potensyal sa turismo, at mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, nariyan ang Air Sentinels of the Western Frontier. Nagbabantay sa kalangitan. Sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Government Philippine Aircraft Charlie 291. We're conducting routine maritime patrol over MAE. Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikiisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. Sama-sama at tulong-tulong tayo. Para sa aking kabuhayan. Para sa kalikasan. Para sa aking mga kababayan. Para sa Palawan. Para sa aking kinabukasan. Kaisa ka ba? Tara na! 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 So, balik na po tayo para sa ating topic at sa mga importanteng announcement pa po ng pag-ibig. Thank you, partner. And sir, bago po tayo mag-break, sir, no, na ibanggit na din kanina yung about sa pension po, sir. Sir, itanong ko lang, sir, kung magkano po, sir, yung makukuhang pension pagkatapos ng 20 taon, sir. Katulad po sa amin na mga optional na magre-retiro ng mga uniform personnel po, sir. Thank you, sir. Okay. So, basically, we cannot compute that. Magdepende kasi sa membership savings ng isang member. So, let's just say na tag 400 kayo per month. Let's just say that you started this year lang. So, 400 times 12 months, that's in 4,800 in a year. So times 20 years, so roughly 96,000. So yung 96,000 is for 20 years yun na membership maturity. Pero sa Pag-ibig Fund, let me just correct na wala tayong pension sa Pag-ibig Fund. Yung sa amin is total savings yung ma-withdraw ng isang member. Makuha niya lahat yung savings niya. We are required under the law na isauli yung savings niya, yung lahat ng pondo niya sa Pag-ibig Fund. So whether he or she likes it or not, during the time na aabot siya sa age na 65, we are mandated or we are required to return all the savings to the member. So kaya nga meron kaming maraming mga accounts payable. Yung mga accounts payable na kailangan naman bayaran yung member because some of these members have not withdrawn their savings with Pag-ibig Fund upon reaching the age of 65. So we are informing them that they should withdraw this because right at the time na nag-65 sila, wala na kasing hindi na yan mag-i-increase dahil sa dividends na na-earn. Hindi na mag-earn ng dividends. Yung dividends na ma-earn is until the age of 65 lang. Okay po, sir. Bali, sir, depende din pala, sir, sa kung magkano po yung i-contribute nyo doon, sir, no? Yes po. Opo. And then, mas maganda pag early ka pa nag-start mag-savings na mas malaki pa na yung makukuha mo after ng Yes.
sir. Mas maganda din yung ikalawang option. Yon ang first option na mas earlier siya nag-save or nagpondo or nag-contribute sa Pag-ibig Fund, mas malaki yung makukuha niya. Pero yung ikalawang option is to increase or to upgrade his or her contributions. Yon ang mas maganda yon sa isang member na i-increase niya yung savings niya with Pag-ibig Fund. Okay po, sir. Maganda rin pala, sir, no? And sir, ang itanong ko lang din, sir, no? Di ba at the age of 65, sir, makukuha po siya, sir, no? And then, sir, itanong ko lang, sir, kung paano po yung pag-process po doon, sir. Kung may Pag-process. po requirement, mga ganun. Merong mga requirements yan, ma'am, na i-submit sa Pag-ibig Fund. Ganun pa rin, merong application for provident benefits. So, sa amin, tinatawag namin claim yan. Claim yung tawag namin, yung description niya. So, the member will claim all of his savings upon reaching the age of 65. So, yun. Application for provident benefits and then present one valid ID. Yun lang. Simple. Yes po, sir. Oh, Sir, pwede ito din po, yan ma-file niya, mandatory age of retirement. Parang pwede na yan sa online. Ma-file online. Sa virtual Pag-ibig. sir. Sir, itanong ko lang din, sir, no? Since kay 65 years old pa pwedeng kunin yung sir, yung sa contribution po, sir. What if, sir, na hindi naman natin, sir, hinihiling, sir, na what if kung mamatay po yung sir ba, yung person, yung niya, Yung kukuha doon, no? Nako, natatakot yung mga members natin dyan kung pupunta yung patay na member, no? At saka magpa-file. Isa na yon sa ground years. Then, aside from that, we have also the separation from service due to health reason, and then ika-anim, yung death. So kaya nga yung member is rest assured na yung savings niya hindi maiiwan sa Pag-ibig Fund. Lahat yan ay makukuha kahit na patay na yung member, yung beneficiaries niya ang kukuha nun. So we've just followed the hierarchy of heirs as enumerated under the Civil Code of the Philippines or the Family Code of the Philippines. Pero yun si Pag-ibig talaga, mahal niya yung kasi lahat ng mga membro. So ina-add namin yung ika-anim na ground. Na-add yung ika-anim na ground na to cater for those members na critically ill. So we have withdrawal under the ground of critical illness. So example of critical illness, example is cancer, yung heart failure, kidney failure, yung mga ganun-ganon. So hindi na lang natin ibigay yung ibang sample kasi yun. Parang negative masyado. Pero sa retirement, under the retirement, I've already discussed na there are two ages of retirement under the retirement laws. At the age of 60 and 65. How about yung mga
early retirement. Pwede din sa Pag-ibig Fund, early retirement. Yung sa early retirement kasi lalo-lalo na sa uniform personnel, no? Kayo ay entitled to early retirement, di ba? I don't know if it is stated under sa retirement order niyo, if it is stated in the retirement order na pwede na kayo retire, even though you have not reached the age of 60 or 65, so pwede na kayo maka-withdraw sa Pag-ibig Fund, savings niyo. Ang requirements lang natin dyan is iba na yung requirements, medyo tatlo or apat, no? So one of these is updated service record or updated statement of service, then the order of retirement, and then the valid ID and or LCP or the loyalty card plus na card. So yon ang requirements under early retirement. Pero ang reiteration lang dito is upon reaching the age of 45 or more or below 60. So between 45 years old to 60. So yon ang early retirement nyo, di ba, sa uniform personnel. Parang na alam ko 56 yata or 57 or 55. Yes, sir. 56, sir. 56, sir. 56, no? So pwede na din yun yung makuha yung savings niyo sa Pag-ibig Fund upon reaching that age. Basta meron na kayong retirement order. Order of retirement. So, thank you po sir, no? Yung tanong ko naman po sir na banggit na din po kanina, yung tungkol po sir sa savings, yung regular and MP2 sir, yung mga, ano po ba yung mga benefits nun sir para sa isang Pag-ibig member? And also sir, may tanong din po ako tungkol sa yung dividend po nila. Ilan po kaya yung percent nun? And also sir, yung maximum na pwedeng ibigay ng isang member sa savings po nila, kung magkano po yung maximum sir. Thank you po sir. So sa Pag-ibig Fund, wala kaming maximum. Kahit ilang milyon yung savings niya, mabibigay namin lahat yon. So for example, ma'am, if you have 20 million with Pag-ibig Fund, so kung yung 20 million, makukuha mo yon lahat. So kaya sa sinabi mo, ma'am, dalawa yung savings programs natin, dalawa. So the first is yung regular savings program. Yon ang kinakaltas sa sweldo natin every month. So kinakaltas yan every month. So 400 pesos yan every month. 200 from you, 200 from the employer or from the government. Or from the Air Force, Philippine Air Force, yung 200, then 200 galing sa iyo, galing sa sweldo mo, i-deduct yan. Pero 200 lang, yung another 200 is libre na yon. So yun ang mandatory savings under the regular savings. So sa MP2 naman, this is a voluntary na savings program. Depende sa member if he has or she has 20 million or more than 1 million, depende na sa kanya kung ihuhulog niya yan under MP2. So pinaka-lowest natin is 500 yan sa MP2. So pwede ka mag-monthly dyan, pwede mag-one time. So maraming mga members na nag-one time, no? Kasi meron silang maraming pera, hindi lang nila alam saan nila ihuhulog para mas malaki yung kita. So dito sa Pag-ibig Fund, sa MP2, mas malaki yung dividends na ma-earn na under MP2. Right now, it's 7.2% yung dividends na yan. Pero sa yung sa
regular savings ang Sir Dale, dividends excuse yan. me, Sir Dale. Yes. 7.12, sir. 7.12. Yes, sir. Under 7.12. MP2. Yes po. Yes po. Sir, thank you for the correction, no, Edmond. 7.12 eh. Sabi na kung 7.2. Ang regular savings, sir, is 6.62. 6.62. Okay. Yes. Thank you, Edmond. So sa regular savings is sa sinabi ni Kuan 6.62. Well, the MP2 7.12. So yun ang dividends. So you can actually lahat na yan makikita natin yung total savings natin sa virtual pag-ibig. So it is important on the part of our members na register under sa virtual pag-ibig natin para you can view your member savings monthly or pwede din daily, pero pwede naman monthly na lang para hindi naman masyadong no? Kasi kung pwede mo ma-check yan every now and then yung savings mo under sa virtual pag-ibig. So hopefully nasagot ko naman yung question, ma'am. Yes po, sir. Thank you po, sir. Sir, para naman po sa aking mga katanungan, sir. Ano po yung mga loan products na ino-offer ng Pag-ibig sa mga members nito? Okay, sir. I have with me today or this afternoon is our tawag dito housing expert. So yung loan products natin dalawa yan. Yung gusto mong medyo maliit lang yung loan mo sa multi-purpose loan yan na program namin or sa short-term loan. Tawag namin short-term loan kasi dalawa yan yung loans na pwede mo ma-avail sa multi-purpose loan. Yung multi-purpose loan at saka yung calamity loan. So magkaiba yun. Hindi naman natin mga jitang na kalamidad sa Osaka area. We do not wish for that. We do not pray for that na mag-calamity sa isang area para mag-calamity loan ka. So we usually pray na hindi mangyayari yung calamity. Pero sa multi-purpose loan, yun ang pinaka-paborito ng mga members natin. Kaya yung this to your co-workers na pwede na online yung pag-file ng loan. So yung iba, kung gusto mo, yun, maliit lang yung loan mo sa multi-purpose loan. Pero yung yung dinagko nga klase nga loan, ato na ta sa housing loan. Yeah, we are fortunate enough that we have a housing expert because he is the Chi and 4PH coordinator of North Central and Eastern Visayas. Pag-ibig Fund, North Central and Eastern Visayas. Si Edmond Sanico. We'll discuss that now. Okay. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Hi, yes. Yes. Good afternoon, Sir Dale. Thank you, sir, for the introduction. Okay, but before anything else, I just would like to reiterate yung sinabi ni Sir Dale dun sa loan natin, no? May dalawang loan na i-offer ni Pag-ibig dun sa mga member nila, dun sa member ni Pag-ibig. So, ito po yung if ever if you are a member of Pag-ibig Fund and you need immediate cash assistance po, at Pag-ibig Fund actually offer the multi-purpose loan or tinatawag namin yung short-term loan. Sabi yung, as mentioned earlier kanina ni Sir Dale, yung short-term loan at saka yung calamity loan. So doon sa calamity loan naman, pag isang lugar mag-declare ng state of calamity,
automatic yan. Mag-offer tayo talaga yan ng calamity loan. Okay. So doon naman sa housing loan, but before I go deeper about the housing loan, I just would like to share to you guys kung ano talaga yung Pag-ibig housing loan before we go to the actual process of loan. So sa Pag-ibig housing loan, ladies and gentlemen, kapag kadalasan kasi yung member sa mga member ni Pag-ibig, hindi kasi nila alam. Hindi kasi nila alam kung ano mga benefits at saka services na yung pwede nila ma-avail, especially itong Pag-ibig housing loan. Yung perspective kasi nila, antayin pa nila lumaki ang sahod nila, and then they decide to before they decide to take to have a housing loan, no? So which is mali. Hindi nila alam na may affordable housing na pwede i-offer natin dun sa mga minimum wage earners natin. Okay? So when I say minimum wage earner, for those Filipino worker earning 12,000, 14,000 pababa. Yun yung mga minimum wage earners natin. So may Pag-ibig, may housing loan na available si Pag-ibig na pwede i-offer natin sa kanila, which is swak din sa income nila, sa capacity nila, no? So ito yung affordable housing or yung socialized housing na up to 950,000 package price nun. Yung package price ng affordable housing is up to 950,000. So for the estimate lang natin, yung magiging monthly amortization niya is nasa mga 2,500 to 3,000 lang yun. Yes, so ganyan kaliit. So yun talaga, para talaga yun sa mga Filipino worker earning below minimum wage earners natin, no? So yun, and then may din tayo, no? May ino-offer din tayo na housing packages na swak din sa income if you are earning above minimum. Okay? So yun. So let's say for example, ano ba talaga si Pag-ibig housing loan? Si Pag-ibig housing loan, kapag may isa kang or may relatives kang na gusto mag-offer sa iyo ng halimbawa, sabi niya sa iyo, bilhin mo to yung house and lot ko kasi I'm going to migrate na from the country. So yung house and lot, kapag member ka ng Pag-ibig tapos wala kang cash na para bilhin yung property na yun, bilang member po, pwede nyo yun i-apply through Pag-ibig housing loan. Okay? So yung maximum term natin is up to 30 years payment term. So, okay, so 30 years payment term naman, it doesn't mean na tatapusin mo talaga yung Pag-ibig housing loan mo sa loob ng 30 years. Kasi may mga strategy naman tayo na pwede natin i-adapt, na pwede natin i-apply para magiging maiksi lang yung payment term at saka magiging maiksi din yung yung monthly amortization mo. So anong tawag namin doon? Tawag namin doon is yung payment kapag may extra ka, di ba? Doon sa mga bonuses or kapag may extra money ka. So pwede mo yun i-apply, i-visit mo na lang yung any Pag-ibig office, i-apply mo yun sa, let's say for example, may extra ka 20,000, 30,000. Etong 30,000 o 20,000 na extra, pwede mo yun i-pay through over the counter and then sabihin mo na lang direct to principal. Okay? So i-direct to principal mo yun. So kapag ganyan lang ang ginawa mo, ganyan lang ang pattern ng payment mo, plus the consistent yung monthly amortization mo, hindi na yan aabot ng 30 years. Hindi na yan aabot ng 30 years, maybe 15, 20 years. Okay? And then, minamaximize lang natin yung 30 years payment term para magiging mas maliit lang yung monthly amortization. Ganun nun. Kapag mataas yung payment term, magiging magiging konti na lang yung babayaran mo na monthly. Kapag naman na gusto mo na maiksi lang yung payment term, let's say for example 10 years or 15 years, so mas malaki din yung monthly amortization nun. Okay? So ganun. And then next naman, let's say for example, magpagawa tayo ng bahay, construction of house. So bilang member or bilang member ng Pag-ibig, so wala tayong cash. So pwede natin i-apply din yun yung construction of house through Pag-ibig housing loan.
Okay, iba din yung list of requirements nun. And then, let's say, for example, may bahay at lupa ka na, tapos gusto mo na lang i-improve or renovation, may programa din tayo sa Pag-ibig Housing Loan, tinatawag namin nun na Home Improvement Loan. Yung home improvement naman ngayon is up to 300,000 pwede namin pwede nyo i-avail sa Pag-ibig. Home improvement lang yun. So ano mga home improvement? Like mag-repaint, ano tawag dun, paganda ng bahay. Pwede yun. Okay? So, ito naman, tsaka yung last, ito naman yung refinance and existing housing loan. Kapag may existing housing loan kayo sa ibang financial institution, okay, for example, may existing Pag-ibig housing loan kayo, may housing loan kayo sa ibang financial institution, so gusto nyo i-refinance through Pag-ibig, pwede yun. Okay? Pwede din yun. So, basta madami ito, ang dami program sa Pag-ibig na pwede pa natin i-discover. Okay, since maliit lang ang oras na hindi talaga kaya, kasi kung i-discuss natin to, aabot talaga tayo ng bukas. So, with information lang. And then, since nag-aman tayo sa house, ano lang din namin sana yung gusto lang din namin sana i-include yung upcoming big ni Pag-ibig, which is this April 30 and May 1. So, housing fair yun, yung venue natin is sa IEC Convention Center, na yung landmark nun is sa likod ng Landers. Okay? Sa likod ng Landers, dun sa Archbishop Press, sa Landers, yun yung IEC Convention Center. So, during sa housing fair natin, nag-invite din tayo ng more than 30 developers na may mga iba't ibang unit na naka-spread out throughout Visayas. So, lahat ng member ng Pag-ibig Fund, inayaya po namin kayo to join our days housing fair. So, why May 1? Namin yun yung May 1. Kasi pag hindi kaya, di ba April 30, may pasok pa tayo doon. So, if ever hindi kayo hindi kayo maka-attend doon sa April 30, so at least may May 1. Libre yun, holiday. So, at least walang pasok, no? So, maka-join, at least naman sa May 1, yung lahat na hindi maka-join dun sa April 30, dito sila sa May 1. Okay? So sa May 1 naman, ano bang in-expect nila na mangyari dun during the 2 days housing fair? Lahat ng developers, kung pwede, lahat ng developers, accredited developers sa Pag-ibig, in-invite namin. So parang mag-ano sila dun, parang mag-shopping sila ng bahay. Yun. Because we in the Pag-ibig Fund, we believe, dream yan ng every Filipino to own their own house. Okay? Their own house. So, yun yung sa ngayon, yung sa housing loan natin, and then yung upcoming na housing fair, which is April 30 and May 1, from 8 a.m. to 5 p.m. Yes, sir. Additional lang, Additional, yes, sir. Yes, pwede po ma-share yung QR code kasi yun ang kailangan na okay lang, Yes. ma'am. Sir, Yes, sir. Pwede, sir. Sige. I-share lang, sir. i-share ko dahil importante kasi ito, paki-explain na lang, Edmond. Okay, yes, sir. Okay, let me explain. Okay, so sa lahat ng gustong pumunta dun sa April 30 at saka May 1, kailangan tayo mag-register dito through the QR code provided, no? Through the QR code flash sa screen natin. Yung QR code na yun, ano ang mga information na nandyan? Nandyan yung basic information lang, last name, yung first name, middle name, yung
gross monthly income. So, kailangan talaga lahat ng pumunta doon, kailangan talaga mag-register sa QR code flash on the screen po. Why? Because na-provide nyo dito sa QR code, we were able to provide you a, tawag namin nun is loan value card. Yung loan value card na yun, nandun na kung estimate magkano yung magiging monthly amortization mo at magkano yung possible na pwede mo i-loan na amount, na package price. Yun importante. Kaya kailangan talaga i-scan lahat ng pupunta doon, lahat ng gusto sumali doon sa 2 days na housing fair natin, kailangan mag-register dito sa QR code flash on the screen. Yes. Sir, Thank you po. so much, sir. Para po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay na interested sa housing loans, housing products ng Pag-ibig, pwede po kayong pumunta sa Housing Fair April 30 to May 1, IAC Convention, malapit sa Landers. Alright. Yes, sir. Thank you so much, Sir, sir. No? Additional info lang, sir. This is actually requested during the time na nagbisita yung taga-Air Force natin dito sa office, sa Tan branch. Parang nandoon nandito yon si Ma'am. Sino pa yung isang kasama natin? Si Ma'am Saladar, Ma'am Yasmin. Kasama ka doon, Ma'am, no? Si Technical Sergeant 5, sir. Oo nga. So actually they expressed during that time, during their visitation, na magpadala sila ng at least 50 Air Force na personnel to the housing fair. So inhanap na namin dahil kailangan namin yung listing ng 50 para ma-submit namin, para ma-issuean kayo ng loan value card, na kasi kailangan yung loan value card para ma-present doon sa sa housing fair, para pagpakita mo sa mga developers nandoon, makita nila talaga kung diretso na pwede ka maka-avail pala ng loan, ng housing loan. So yan, para ma-verify pa namin yung tao na mag-a-attend. The earlier, the better daw. Sige, Mas Yes, Yasmin, sir. ha? Opo, sir. Oo. Thank you, Sige, sir. thank you. Yes, sir, no. Sa question ko naman, sir, ang additional ko lang din, sir, no, since na na rin, sir, yung latest po, sir, na activity news, sir, tsaka yung upcoming activity pa, sir. Sir, pwede nyo pong ma-discuss, sir, sa amin yung mga accomplishment po ng Pag-ibig po, sir. Thank you, sir. Sir, naka-mute po kayo, sir. Sorry po, hindi ko nakita na na-mute pala ako. Baka pinamute ako ni Edmond. Anyway, ang accomplishment namin ay sa housing, si Edmond na yung mag-discuss niyan sa accomplishment ng housing. Pero sa savings namin, kami po ay isa sa mga GOCCs na mayroong isa sa mga pinakamalaki na income. Wala lang akong data ngayon dito, hindi ko na prepared. Pero
sa Pag-ibig Fund, yung accomplishment natin ay naka-earn tayo ng award galing sa COA na 13th unqualified COA opinion. This means to say na unqualified and unmodified COA opinion that Pag-ibig Fund is stable, financially stable, and is governed by the strictest accounting principles. So sa Binisaya pa ni walay gibuhat nga binuang ang Pag-ibig Fund because of this. So tanan nga kwarta musod sa Pag-ibig Fund gikan sa members nato gitarong gini og padala. Mana siya ang pasabot anang 13 straight 13 straight unmodified and unqualified COA opinion. So mara na usa sa naka-proud na mo. So for the rest of the kuan, si Edmond na mo share sa inyo. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Dale. No, 13 times na pala tayo, sir, no, na unmodified and qualified opinion from the Yes. COA. We should be proud of that. Nakaka-proud. Yes. Yes. So, ibig sabihin po, sir, yung 1 equals 1, 0 equals 0 talaga sa mga financial statement natin, sir, no? Yes. 1 plus 1 Yes, equals 2 yes, okay. talaga. Yes, sir. Okay, so give you an overview po regarding dito sa Pag-ibig Fund. As of 2025 lang po, lang po ma'am, yung maibigay namin na no, yung nagiging accomplishment namin. So Pag-ibig Fund snapshot 2025, as of 2025, nasa 17.06 million na tayo na active membership level. So ibig sabihin doon, so nasa 17.6 million na member ng Pag-ibig, active member po Pag-ibig. So kasama na kayo ma'am, sir, no? Pati kami. Kasama na tayo dito sa 17.06. And then yung membership is member savings naman natin is aabot na siya sa 160.41 billion po. Billion po yun. And then for the housing loan releases man, aabot na tayo sa 140.54 billion pa din. Okay? And then yung members na for the 140.54 billion is 90,737. Kaya po ma'am, nakita niyo po ma'am, yung members na benefited sa housing loan is 90,727 only out of 17.06 million na active member, no? So ibig sabihin doon, kaya nagkaroon kami dito ng housing fair kasi we are very aggressive din sa pag-market ng housing natin, no? Masasayang talaga yung pondo na allocate para sa housing loan natin tapos hindi natin ma-avail. So kaya nandyan yung housing fair natin. Okay? And then for the short-term releases naman, nasa 94.16 billion na tayo. Okay? So members na benefited from the 94.16 billion for the short-term loan releases, nasa 3.7 million na po na members. Okay? And for the dividend na declare po ni Pag-ibig sa mga lahat na member niya is nasa 64.34 billion. So meaning, ibig sabihin po nun, yung 64.34 billion, ito yung ibinalik namin sa member. Okay, which is coincide po dun sa 13 consecutive 13 times no consecutive unmodified unqualified opinion from the COA. And then po for now as of 2025, total asset po ni Pag-ibig aabot na po sa 1.23 trillion po. Thank you so much. Thank you, Edmond. So, sir, yung sa question ko naman po, sir, no? Ano-ano naman po, sir, yung program or initiative ng Pag-ibig in support sa National Regional Task Force to
to end local communist armed conflict and Komplan Mulat, sir? Yes, thank you for that question, Ma'am Angel, no? Dahil at first glance yung pagkita ko sa question na yan, medyo natatakot ako pero sige lang. Anyway, um, our Pag-ibig Fund kasi nagsuporta ng mga programs and initiatives of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF, RTF, LCAC, and Complan Molat, primarily through its socio-economic and development mandate. Kasi sinabi ko kanina is ang mandate sa Pag-ibig is savings and housing. So with that mandates, yon ay nakasuporta naman sa programs and initiatives of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and Complan Molat. Well, here's how the support typically works, no? Provision of housing and community development. Kasi kami provide ng mga housing projects, kami ang pwede sila financing, nag-finance kami and delivering affordable and socialized housing. Yun, nakita niyo kanina na pina-flash namin, na share namin na QR code, nandoon nakalagay doon sa socialized housing is up to 3% yung interest na pwede namin mabibigay sa mga members who will be availing of the housing loan. So mababa yan na interest rate sa lahat ng antas ng financial investment, mga corporations or companies. So lahat ng mga financial investment companies, yun ang pinakamababa na 3%. So sa naman, we also provide access to financial assistance and livelihood support kasi nag-offer kami ng multipurpose loan at calamity loans. So this is to able to assist our members kasi yun ang sinasabi namin na yung mga sinabi dito, former rebels at saka beneficiaries and residents of the LCAC priority areas niyo, ang first step niyan is we must register them as Pag-ibig Fund member first before they can avail of all the benefits of Pag-ibig Fund. And with that, we can assist you in the stakeholder engagement and information campaigns. So sa Mulat campaign nyo or Complan Mulat, we can assist you, we can conduct orientation and gather all these people na sinabi dito, we can assist them para once they become members, yon ang first na step nila, to register them as Pag-ibig Fund members, and then just comply with the necessary number of months now they become a member before they can avail of the livelihood or the multipurpose loan and calamity loans. Okay, kailangan kasi ngayon, before it used to be na yung sa multipurpose loan and calamity loan na 24 months yung kailangan na membership nila. Ngayon is pinababa na to 12 months. So, after 12 months, pwede na sila maka-avail ng loans sa Pag-ibig Fund. Then, we can also support the whole of nation approach dahil this is integrating our services and programs with other departments or government agencies. In fact, right now we have a MOA or a memorandum agreement between the SWD and Pag-ibig Fund
to address the 4-piece program of the SWD. We are registering them slowly dahil ang dami ng mga 4-piece beneficiaries. So yun, nag-conduct kami ng seminars and orientation within a month, 2 to 3 times siguro, ibang-ibang barangay. We have we call that as a focus group discussion on how to become a member, and then we register some of them because some of them are qualified. So then after registering them, we can also evaluate and validate that they can also avail of the housing loan. Kaya nga, some of these 4-piece beneficiaries will also be attending sa aming housing fair this coming May 1. So yun. Kaya nga we are encouraging all our Filipino brothers and sisters from the Philippine Air Force na to attend our housing fair. As they say, the more the merrier. The more the merrier. So yan po. And Sir Dale, in addition to that, ma'am, we can actually assist them by conducting fund briefing or a financial literacy to them. We can conduct a financial literacy, and then we can encourage them for being a member. We can ipaintindi namin sa kanila kung ano talaga purpose, vision, mission ni Pag-ibig Fund. And then anong mga benefits at saka services na pwede nila ma-avail kung sakasakali na magiging member sila sa Pag-ibig. So lahat ng benefits, services na ma-avail sa isang member ng Pag-ibig, pwede din nila i-avail yun. So, anong mga services nun? Yun, katulad sinabi namin kanina, yung mga multi-purpose loan natin, calamity loan natin, at saka yung pinaka-importante, yung housing loan natin, no? Okay, thank you. So, sirs, ma'am, maraming salamat po, sirs, no? And bago po matapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hinga ng parting statement and message si Mr. Dale Mark F. Antonio and Mr. Edmond Sanico. Sirs, baka po meron pa po kayong additional announcement. Una lang kamon. Okay. So before we end, of course, we would like to I would like to take this opportunity to you, our brothers and sisters in public service, for inviting us, for having this is such a great program of you. Thank you so much with that. And of course, once again, i-invite po namin lahat ng member ng Pag-ibig, lahat po ng member ng Pag-ibig, especially our brothers and sisters in service, our uniform personnel in the Philippine Air Force. Please, magkita-kita po tayo dun sa April 30, kundi po sa May 1. Housing fair yun. It doesn't mean kung minimum wage earners tayo, hindi tayo makakaroon ng bahay. Ito po, this is the time, ladies and gentlemen, na makakaroon tayo ng bahay. Kasi dream ng every Filipino yan na magkakaroon ng sarili nilang bahay. Thank you po. Salamat kay Edmond, na wala nung ko nagkahuna-una noon. Lindot kay copy-paste na lang tayo mga guilty, pero just the same with Edmond. I would like to thank our brothers and sisters from the uniform personnel, from the uniform sector, like lalo na sa Philippine Air Force, for this invitation. Pero hopefully this will not be the last. Hindi kayo sa amin na hopefully we will be also invited in other dates or schedules sa inyo. So
Sa akin naman is sa Pag-ibig Fund, we can always help our members. No? We can also assist them through the savings and housing namin na programs. Marami kasi yung mga program sa housing and marami din sa savings program. So we can inform them, give them understanding of the various programs and services of Pag-ibig Fund, and we can rest assured that their savings with Pag-ibig Fund are intact and not a single centavo is wasted on other forms of what is sabihin ko na lang na it's not wasted on corruption or whatever, because I believe in Pag-ibig Fund, we don't have a 0% corruption in Pag-ibig. So we are inviting once again, just like Edmond, sa housing fair natin. Hopefully we can see each other sa housing fair natin sa IEC Convention Center on April 30 or May 1. But just remember na if ever na meron na kaming list, all you have to do is look for me because I'll be there, and then also QA or Queen Anne, kami dalawa yung mag-assist sa inyo galing doon para sa pagpunta doon sa pagpunta sa venue. So si Ma'am Yasmin, so will be if ever we want to build a relationship with Philippine Air Force, so you can contact me or you can contact also sa QA, Queen Anne, but you can primarily contact me para sasalubungin namin kayo once you have arrived, no? Para pupunta kayo doon sa venue talaga. So, yan ang ma-assist namin during that housing fair. No? We can rest assured now, sasalubungin kita. We want to greet you and we want to meet you, all of you. Pwede ko dalhin yung si Edmond para magdala siya ng banda. Dito joke lang. Sige, salamat at magandang hapon naman sa lahat. Yes po sir, no? Thank you so much po sa inyo, Sir Dale at saka Sir Edmond, sir. Salamat po sir sa pag-impart po sir at pag-share po at pag-discuss po ninyo sir sa mission, vision at function po ng Pag-ibig po sir. And salamat din po sir na impart nyo din sa amin po yung kung ano po mga services po yung pwedeng ma-avail ng mga members po sir at sa magusto pa pong maging member po ng Pag-ibig po sir. And sir, saludo po kami lahat sa ginagawa po ng Pag-ibig sa ating area of responsibility. And hanggang sa muli po sir, thank you so much po. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordora, Philippine Air Force. Sa ngalan din po ng aming Acting Commander, Air Mobility Command, Brigadier General Luisito F. Angeles Jr., Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Sheila Grace E. Vicente, Philippine Air Force. Ako po si A1C Roel Grijaldo, Philippine Air Force. Ako po si AW1C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. At ako naman po si Airwoman Angel Festel, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless, mabuhay po tayong lahat, and keep safe everyone.